Hello mga kapihit, isa na namang kaalaman ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay ang power window ng Toyota Vios Gen 2. So, sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo kung paano gumagana ang switch ng power window, paano i-check, switch ba yung may problema, or power supply or ground, so or motor ba. So, ang video na ito ay sa front passenger side. So, may 5 wire yon. Magagamit mo rin tong kaalaman na to sa lahat ng power window na may 5 terminal. Ipaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana yung power window motor na to sa passenger side. So, ito yung motor niya, ito yung switch, power window switch ng passenger side. Yung motor na to, kailangan ng ground at positive para gumana or para umikot. So, yung motor na to sa passenger side, naka-constant yung dalawang terminal niya or naka-normally close sa ground mula sa power window switch. So, ito yung power source niya mula sa 30 amps sa fuse. Ito yung power source niya, positive to. Siya yung nagbibigay ng power source dito sa terminal na to. Ganon din sa kabila. So, ngayon, pag itaas mo ito, pipindutin mo yung switch, ito, lilipat dito. So ngayon, dahil may ground na sa kabila, may power supply na dito, iikot siya ng, let's say, up niya, clockwise yung ikot ng motor. So, pag binitawan mo yung switch, babalik uli siya sa dito, sa terminal 5 na to. Normally close siya dito sa ground na to, sa terminal 5 na to. Ito naman naka-normally close sa 2. Ibig sabihin, laging nakadikit yan. Pag pindutin mo yung switch pababa, gusto mo ibaba ang power window, ito naman yung didikit dito. So ngayon, dahil may ground na siya dito, magkakaroon ng positive dito, iikot siya ng pabaliktad. Pabaliktad naman yung ikot niya. So yun po yung karakteristik ng DC motor. Pagka in-apply mo siya ng voltage pabaliktad, kumaga, lagyan mo ng positive dito at ground dito, let's say umikot ng pakaliwa o clockwise, pag binaliktad mo, ground dito at positive, iikot siya ng pakabila, pa-counterclockwise naman. So, yun yung principle niya. So, ganun po siya gumagana. So, malabo ba? So, isa pa, papaliwanag ko pa ng mas matindi. So, yung motor na to, naka-constant ng ground. Yan. Ito, ground yan dito. Ito, naka-ground dyan. Ngayon, pag i-up mo siya, let's say, i-up mo, itong switch na to, didikit yan dito. So, magiging dito na yan, ganyan. So, ngayon, may power source na yung motor mo. Dito. Tapos dito. Yan. Dahil naka-ground lagi siya dito, ngayon may ground na rin siya. So, iikot na tong motor na to. So, pag binitawan mo yung switch na to dito, babalik uli yan dito sa terminal na to. Yan. Babalik. Ngayon, normally close pa rin siya sa ground. May ground uli siya galing sa master switch. Ngayon, pagka nag-down ka naman, yung switch na to, dito naman ang lilipat. Okay? So, ngayon, dahil may power source ka na, yung current flow mo, yan. May power source ka na papunta sa motor. Tapos, balik sa ground. So, gagana yung motor mo. Ngayon, kung gagamitin mo yung master switch ng power window para dito sa passenger side, ganon din yung principle niya. Naka-constant ulit ito dito sa ground, yung dalawa na to. Let's say, itaas mo, ang mangyayari niyan, magkakaroon lang ng positive dito. Kunyari, itaas mo, magkakaroon ng positive. So, ang positive dito, galing sa master switch, dadaloy papunta sa motor, babalik ng ground. Kasi naka-constant sa ground na tong motor na to. Yan, dito. Kung ibaba mo naman yung power window, magkakaroon ng positive dito sa linya na to. Yan. So, yung positive mo dadaloy dito papunta sa motor, pabalik naman dito sa dahil naka-constant sa ground tong dalawang wire na to. So,
Ganun po siya gumagana. Mag-start na tayo mag-diagnose. Ang unahin natin yung pinakamadali. Ang senaryo dito ay hindi gumagana yung power window, up and down. So, i-confirm natin yon. Natin yung problema na hindi talaga gumagana yung front passenger power window. Ano ba yung pinakamadali? Yun yung i-check natin yung 30 amps na fuse para sa power window master switch at saka sa front right hand power window switch. So, madaling nasa engine compartment fuse box, okay? So, pag okay naman yung fuse, sigurado tayong okay. So, ang susunod natin gagawin, kung saan yung pinakamadali. So, ngayon, para sa akin, ang pinakamadali ay ang front passenger power window switch. So, doon ako mag-i-start ng aking diagnose. Sa power window switch, sa passenger side, yung switch niyan may 5 wire. Yung dalawa niyan papunta sa power window motor. Yung isang wire, terminal number 3, nasa gitna siguro yan. Kulay blue yan. So, yun yung power supply natin mula sa fuse. Tapos, yung dalawa, galing naman yun ng master switch. Terminal 2 at 5. So, at paano ba check yan? So, let's say hindi natin alam yung terminal. Tatanggalin natin yung switch. Ito, ang pinagkabitan nito. So, ang unang gawin natin, i-check natin kung yung 30 amps na to, yung fuse na to, yung power supply na to, umaabot ba hanggang sa power window switch na to. Ngayon, kukuha tayo ng test light. Connect natin sa negative. Okay, kompleto. Positive, blue. Ibig sabihin, umilaw dito, buo yung linya. Mula sa fuse, yung linya na to. So, okay yung fuse natin, power supply. So, ang susunod natin gagawin, i-check natin tong terminal number 2 at number 5. May ground yan, constant galing sa power window switch. Okay? So, i-check natin. Kailangan makakuha tayo dyan ng dalawang ground. So, idadampi lang natin kasi baka lumuwang yung mga terminal na to kasi female yung terminal na to. Magkaroon tayo ng problema dyan. So, idadampi lang natin to sa mga butas. Kasi ito, i-connect natin yung dulo ng test light natin. Naka-connect sa positive. Dalawang ground. Ibig sabihin, buo yung linya natin mula dito hanggang sa master switch. Kasi nakakuha tayo ng ground dito. So, ibig sabihin, mula dito sa master switch, papunta rito, buo tong linya na to. Kasi yung ground nito, galing sa master switch. Ganon din dito. Yung ground dito, galing sa master switch din. So, okay na tayo sa ground. Yung natirang dalawa dyan, yun yung papunta sa motor. Ito. Papunta sa motor. Yung terminal number 4 at number. Yan, ikakabit natin tong switch natin. So, ngayon, i-check natin kung yung switch ay buo ba. Ngayon, ilagay ito natin sa negative. Let's say, i-up natin. Pag ito, lumipat dito, magkakaroon ng power supply. Iilaw yung test light mo. Kasi baba. Baba. Tapos ito, taas. Taas. So, pagka ganon, buo yung switch mo. Ibig sabihin, ang problema mo, dito na lang sa terminal na to, papunta sa motor, at saka sa wire na to, papunta sa motor. So, nanaro na natin kung alin yung may problema. Para malaman kung motor ba o yung linya ang may problema, ang gagawin ulit natin, ilalagay natin to sa ground. Tapos itong test light natin, ilalagay dito sa may terminal na ng motor mismo. Tapos, yung switch natin, i-down or i-up. Dapat iilaw siya, up. Ibig sabihin nun, buo yung linya dito. At ganon din dito. Ilagay natin to sa ground, i-up and down natin. So,
pag na may nakuha tayo dyan, buo yung linya na to. Okay? So, ibig sabihin yan, motor na yung may problema natin. Yun na yun, wala nang iba. Kasi kompleto yung power supply natin at ang ground. Okay? So, isa pang tip or tricks na ginagawa ko para mabilis, nakakabitong switch na to sa connector. Ang gagawin ko niyan, hahanapin ko apat na ground saka isang positive. So, saan ba yung apat na ground? Unang-una, dito sa terminal number 2 at number 3. At pangalawa, sa terminal number 1. Saan ba galing yung ground sa terminal number 1? So, galing din yun sa master switch. Papunta sa linya na to, papunta sa switch na to, dumaan lang. Okay? Kasi nakakonstant sa ground siya, iilaw tong test light ko kung nakakabit to sa positive light ko. Ibig sabihin, mula sa master switch, buo yung linya na to. Papunta sa passenger switch, papunta sa terminal. Okay? Ganon din dito. Ilalagay ko yung test light ko sa positive ground, iilaw yung test light ko. Yung ground na yon mula sa master switch. Okay? Yan. Buo yung linya na to. Okay? Tapos, so, ito lang muna yung papaliwanag ko sa inyo kasi, kumaga, para makita natin yung loob ng switch kung paano siya gumana. Okay? Pinaliwanag ko sa inyo. Pasensya na kayo, hindi ako masyadong magaling magpaliwanag. Pati ako nahihirapan akong magpaliwanag. Sana may pulot kayong kaalaman. At saka, sana may natutunan kayo. So, subaybayan nyo ang aking channel. Marami kayong matutunan dito tungkol sa automotive, electrical at computer system na meron sa sasakyan ngayon. So, ibabahagi ko sa inyo kung ano man ang aking natutunan, nalalaman at experience sa pagmamekaniko, lalo na sa mga electrical. Okay? So, kung may tanong kayo or may trouble yung sasakyan nyo, mag-comment kayo sa baba. Gagawan ko siya ng video kung kakayanin ko. Huwag niyong kalimutan i-like, i-subscribe at ibahagi yung aking video para naman yung iba nating kababayan matuto rin sila ng kahit papano. So, abangan yung aking mga sunod na video. So, tungkol naman sa relay, sa fuse, may videos na siguro ko niyan, i-check nyo sa description. So, or sa mga darating pang mga video ko. So, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.